Naibahagi ng pamahalaan ang tulong pang-edukasyon sa mga anak ng mga dating Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Marawi City at Lanao del Sur. Ang detalye sa balitang pambansa ni Sharif Timar ng Radyo Pilipinas Iligan. Nakatanggap ng tulong pang-edukasyon mula sa pamahalaan ang mahigit 100 anak ng mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nitong Martes, Nobyembre 5 sa Mindanao State University o MSU Convention Center sa Marawi City. Ang mga benepisyaryo ay mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan sa Marawi City at lalawigan ng Lanao del Sur na binubuo ng 121 mga babae at 50 lalaki. Ayon sa isang benepisyaryo na si Sultan Asrin Natangkop, isang anak ng dating MILF combatant, plano niyang gamitin sa kanyang pag-aaral ang kanyang natanggap na tulong at bibigyan niya rin ng kanyang pamilya. Si Natangkop ay kasalukuyang 4th year student ng MSU Main Campus sa kursong Communication and Media Studies at nais niyang maging isang broadcaster dahil yon ang pangarap ng kanyang pamilya para sa kanya. Plano ko pong gamitin siya sa pag-aaral ko, sir. Like sa gastusin ko sa paggawa ko ng thesis and other priorities po sa school. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU Secretary Carlito Galvez Jr. na kapag nakapagtapos ng mga ito sa pag-aaral, naway suportahan nila ang kanilang komunidad at tulungan ng pamahalaan sa pagsulong sa tunay at pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa riyon ng Bangsamoro. At kapag nakapagtapos na kayo sa inyong pag-aaral, naway suportahan ninyo ang inyong mga komunidad at ang pamahalaan sa pagsulong sa tunay at pagmatagalang kaunlaran at kapayapaan sa Bangsamoro. Makakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 25,000 piso bawat semester kung saan tinatayang nasa mahigit 50 milyong piso ang kabuang pondong inilaan para rito. Ito ay sa pamamagitan ng Socio-Economic Development Programs ng Normalization Process sa ilalim ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB na nilagdaan ng mga dating rebelde at pamahalaan ng Pilipinas. Inaasahan na ang tulong pang-edukasyon ay maiibsan ang kinakaharap na problemang pinansyal ng mga mag-aaral at kani-kanilang pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, Sharif Timar para sa Balitang Pambansa.